Welcome back po sa aming channel, Half a Day Mabuhay. Good morning po. Good morning po. Parang wala kang energy Last time po, na-share namin sa inyo ang pros and cons living in Guam. At nabanggit po namin doon ang mga job opportunities dito sa Guam. So, gusto po namin i-share, this time gusto po namin i-share sa inyo. Ano ba ang mga trabaho, mga available jobs na pwede pong mahanap dito sa Guam pag nandito po kayo as resident or may work visa po kayo dito sa Guam. Kaya ang topic po natin for today, mga job opportunities dito sa Guam. So, napakarami po, no? Napakaraming mga available jobs dito sa Guam kasi since Guam is an island, maraming job opportunities, maraming mga job openings, pero nagkukulang po sa manpower. Lalo na po sa construction, ang dami pong kailangan dyan. Oo. Katulad po ng electrician, Plumber, HVAC technician, mason. oo. Ako, malaki po ang per hour na mga yan. Oo. Tile setter, no? Architect, project engineer, napakarami po. So, pagdating po sa construction side, kaya po meron din pong tinatawag ditong H-2B visa na kung saan kumukuha po sila ng foreign workers sa ibang bansa, especially sa Asian countries na malapit lang dito sa Guam, gaya po ng Pilipinas, ng Korea, South Korea, sa China, na kailangan po nilang mag-hire ng foreign workers sa mga, para po i-fill in yung available jobs dito sa Guam. Ang malaking sahod po rito, yung lalo na yung mga skilled worker. Oh, skilled worker na. Oo, workers. Pinakamababa dyan, mga $15 pataas. Oo. So, maya-maya po pag-uusapan natin magkano ba ang minimum na sahod dito sa Guam. Meron po kaming nagawang video yung madaling paraan sa paghahanap ng trabaho. So, nagbigay po tayo ng ideas doon kung saan po pwedeng, kahit online, saan po pwedeng maghanap ng trabaho. Isa na po doon yung Guam Jobs Online. Meron din po yung Indeed.com. Meron Simply Hired, at saka meron pong dalawang employment agencies dito sa Guam, yung tinatawag na Hire Guam na minamanage po ng Guam Department of Labor, at saka yung American Job Center na manage naman ng US Department of Labor. Dito po sa Guam Jobs Online, makikita po, pag ibabrowse nyo lang po yung website nila, makikita po ang mga job openings dito sa Guam. Kagaya po, sa ngayon po, ngayong araw na to, nakikita po natin, merong job opening as restaurant manager. So, international dining concept sa May Tumon area. Meron din field sales representative sa may isang wholesale company. Ano pa to? Store clerk sa Fabric Mart. Meron din sa insurance company, utilization management assistant. Meron din, ano to? Civil engineer. Oh, sa block construction. Oh, napakarami, malalaki ang sahod niyan. Maraming construction company rito. Oo. Tapos residential and commercial waste services, Pacific Waste Systems. Meron pa service biller, full-time, Nissan, no? Nissan Motor. District Sales Coordinator, isang Aflac insurance company rin. Duty Manager, Hotel Nico. Karami. Premier Lounge Manager ng Hotel Nico rin. Recreation and Activities Manager, Hotel Nico. Purchasing Manager, Hotel Nico. Ako, napakarami. Sales Assistant Manager, Japan Group, Hotel Nico. Restaurant Manager, Assistant
service manager, systems manager. Oh my God, Yan naman na napakarami. lang yan. Meron din admin sales support ng isang distribution company. Human resources assistant, insurance company po yan. Sales associate ng isang furniture company. Napakarami po. Napakarami nilang opening. Front desk admin clerk sa isang realty company. Front desk administrative assistant, service and repair technicians, service agent. Kaya kung minsan po yung worker dito, dalawang trabaho. Oo. Merong full-time, merong part-time. Oo. Basta kaya lang po ng katawan, kayo ang kayo na ang magde-decide, magsasawa kayong mamili ng trabaho. Babanggitin po namin ang mga nakapost na salary information po. So, estimate lang naman po ito. Kagaya po ng nakikita natin dito. Construction Contracts Administrator, $18 per hour. US dollar po yan, $18 per hour. Tapos meron pang sign-on bonus na 1,000 after 90-day probationary period. So makakakuha ng $1,000 after ng 90-day probationary period. 'Di ba? Bonus. Iba pa ang rate po is $18 per hour. Iba pa po yung mga benefits katulad ng medical insurance. Oo. So pag-uusapan po natin mamaya yan, ano bang mga benefits na makukuha, especially pag full-time employee ng isang company dito. So meron din dito field sales representative sa isang distribution company, bookkeeper, graphic production specialist, $10 to $14 per hour. Technical support analyst, ito pa, assistant school counselor, field sales representative, warehouse logistics procurement manager, $50,000 per year. Tapos may sign-on bonus pa na $2,000 after 90 days probationary period. So $50,000 per year, US dollars po yan. Meron din front desk admin clerk, administrative assistant, front desk administrative assistant sa mga dental, dental clinic, service and repair technicians, service agent, admin and clerical assistant, customer service representative. So may mga full-time at saka part-time job po na available talaga. Yung mga iba po na hindi naka-post ang salary information, depende po kasi yon sa experience at saka sa qualification. Pero kagaya po ito, nakikita namin parang server, $12 per hour. Meron pang cook, bookkeeper, merchandising specialist. Magkano ba ang minimum wage dito sa Guam? Ang minimum po rito ngayon ay $9.25 per hour. $4 per hour. So kung sa Philippine peso po yan, times 56, lumalabas po yan 518, isang oras. Isang oras ho. So kung magtatrabaho ng 8 oras, 4,000, around 4,144 isang araw. Isang araw ho yan. Kasi 925 US dollars per hour, so times 8 ay times 56 ang palit. So 518 pesos per hour. So times 8 hours, 4,144. Kasi dito po ang usual na work hours
usually pag full time po is 40 hours per week. 40 hours per week, tapos bi-weekly po. Every 2 weeks po ang sahod dito sa Guam. So, kagaya po, kung nga sa sahod this week, the following week, hindi, mag-i-skip, and then the next week again. So, parang lumalabas every other week. Kasi bi-weekly ang sahod. Nung nasa Pilipinas po kami, ang sahod po doon 15 and 30 eh. Minsan umaabot pa ng halos 3 weeks. Dito ho talagang 2 weeks, every 2 weeks ang sahod. Kailangan po parang sa isang mabilis linggo, 40 hours, sa 2 linggo 80 hours. 80 hours. So pag full time po 'yon. So pag sa isang buwan po, parang 160 hours. Pag yung regular na 40 hours per week. So, 82,880 pesos. So, malaki na rin po yun. Kasi imagine. Gross po yan. Pero kung, siyempre, may mga ano pa yan. Oo, may mga, siyempre may mga deduction. Federal income tax, SSS, social SSS contribution. So, yung mga standard na deduction po. So, malaki na rin po yan. Kasi imagine, 500 pesos per hour. Equivalent, no? 500 pesos per hour. So, 4,000, around 4,000, a little over 4,000 pesos per day. Pag minimum wage. So, nag-research po kami. Ito po, estimated salary lang. So, para po makapagbigay lang kami makapag-share kami ng information sa inyo. Magkaroon din po kayo ng idea. So, kagaya po itong nakita namin, accounting clerk with 1 year experience. Magkano ang per hour? $14.78 per hour. US dollar po yan, per hour yan. Ito namang automotive service technician with 2 years experience. Ang sahod po niyan, $17.09 per hour. Per hour po yan. Carpenter with 1 year experience, $15.58. Okay. Mason with 1 year experience, cement mason with 1 year experience, $15.66. Okay. Electrician with 2 years experience, $18.41. HVAC mechanic with 2 years experience, $18.81. plumber with 2 years experience, $17.05. sheet metal worker with 1 year experience, $17.66. HVAC mechanic with 2 years experience, $18.87. Per hour po yan, lahat po yan per hour. Pagdating naman po sa mga government jobs, very competitive din po ang kanilang benefits package. So, magbabanggit po tayo ng ilang positions at saka ideas po kung magkano ang sahod. Pagdating po sa government side, meron po silang job opening. Ang nakikita po natin, accountant. Kasi merong accountant 1, accountant 2, administrative aid, administrative services officer. So, for example po sa accountant 1, ang nakikita po naming salary information, ang sa entry level po, around $37,100 US dollars per year. Hanggang sa from 37,000 up to 65,000 US dollars per year. So, yun po yun. For example, accountant 1. Accountant 2, 40,700. 40,700 hanggang 71,800. So, US dollars po yan per year. Administrative aid, ang salary information, nagre-range siya from 28,200 hanggang 49,800. Oo, per year po yan. Pagdating naman sa administrative services officer, 54,900
hanggang 96,700 per year. Per year. Oo, per annum. Ang ano no, ang laki oh, biologist. Pagdating po sa biologist, 45,200 hanggang 79,700 per annum. Oo, wow. Ang laki. Ang laki ng sahod niyan. Building maintenance leader. Okay, ano yan? 31,000 31,000 to 54,700 per Okay. annum. per annum po yung mga yan. So, nagbibigay lang po kami ng ano, ng idea para malaman nyo po. Chief Auditor. Chief Auditor, 55,400 hanggang 97,700 per annum. wow. Oh Ang laki. my God, napakalaki. US dollars po yan. And then sa Community Health Nurse 1, kasi merong 1, number 2, so Community Health Nurse 1, 45,500 hanggang 80,300 per annum. wow. So ang Community Health Nurse 2, 50,300 hanggang 88,700 per annum. okay. Laki. Oo, tapos Community Health Nurse Supervisor 1, 55,300, 97,500 per annum. wow. Napaka ano. Laki. Community Nutritionist, 40,700 to 71,800. Pagdating po sa engineer, civil engineer level 2, ito po ang pay plan. 45,000 to 79,300. Wow. Engineering aid. Engineering aid, 21,000 to 37,100. Environmental Inspector. Environmental Inspector 2, 26,500 hanggang 46,700. Isang taon po yan, ha? Oo. Fire Captain. Fire Captain. 47,300 to 100,200 sa loob ng isang taon. Grabe, no? Health Educator. 31,000 to 54,700. Wow. Okay. Income Tax Service Specialist 1. 28,500 to 50,300. Medical Laboratory Technician. 30,100 to 53,100. Medical Technologist 2. 40,700, 71,800. Wow. Sana all. Nurse aid. Nurse aid. Parang nursing aid po sa atin sa Pilipinas. Nurse aid 2. 28,200, 49,800. Hanggang ano. So, range po yan. Salary range. Nutritionist. Nutrition assistant.
number 1. Nutrition assistant number 1. 26,500 to 46,700. Wow. Lalaki ng sahod. Oo, lalaki ng sahod. Pharmacy technician. Pharmacy technician. Ang salary range po, 26,500 to 46,700 per annum. Environmental Public Health Officer 1. 37,100 to 65,300. Wow. Sana all. Sana all po. Environmental Public Health Officer 2. 40,700 to 71,800. Grabe. Ano pa? Educator. Medical technologies. Nabanggit na ba natin? Medical technologies po. Baka hindi pa namin nabanggit. 40,700 to 71,800 sa loob po ng isang taon. Wow. Sana all. Police Lieutenant. Police Lieutenant naman po. Ito pong mga positions na to, minsan po continuous po ang kanilang pag-accept ng application. So, minsan po kasi kahit naman saan, mapa-private or government, kailangan nilang meron silang pool of applicants. Kaya continuous po ang kanilang pagre-receive ng mga employment applications. Police Lieutenant. Ang Police Lieutenant ay 51,300 to 108,500 sa loob po ng isang taon. Police Officer 2, departmental. Police Officer 2, 37,900 to 80,100. Yeah. So yan po, kagaya sa police, sa law enforcement, no? Talagang tuloy-tuloy po ang hiring diyan. Police Officer 3. Police Officer 3, 40,700 to 86,100 sa loob po ng isang taon. Okay. Meron pang Police Officer Trainee. Police Officer Trainee. 24,600 to 52,200. Trainee lang yan. Trainee lang, no? And then, Police Sergeant 2. Police Sergeant 2. Walang naka-indicate na na salary information. And then psychiatric nurse. Merong psychiatric nurse 1, psychiatric nurse 2. Psychiatric nurse 1, 43,700 to 76,600. Oo. And then psychiatric nurse 2. 2 naman. Yung isa po kanina 1. Ito 2 naman siya. Psychiatric nurse 2. 55,300 to 97,500 sa loob po ng isang taon. Yan po ang estimated na sahod. Masasabi lang po talaga namin dito, napakarami pong job openings at kulang sa manpower. Pati sa mga for local hiring, no? Sa military naman po, continuous ang hiring nila ng military. Pag sa military naman, mag-walk-in ka lang, punta lang sa National Guard.
Meron po kasing recruitment office, ano, may pagdating recruitment sa talaga. military. So walk-in lang doon, talagang aasikasuhin po kayo, no? Navy, Marines, Army. Talagang lalo na sa mga kabataan, ano? Talagang gusto-gusto syempre nila 'yan. Mapababae, mapalalaki, no? Talagang i-entertain po kayo kaagad. Pagdating naman po sa mga benefits ng isang full-time employee, kasama na po dyan ang medical insurance. Siyempre po minsan merong share ang employer at saka merong share ang empleyado. So pagka may share po ang employer, bumababa po siyempre ang premium, medical premium ng employee. So kasama po 'yon, medical insurance, vacation leave, sick leave. Kagaya po sa amin, meron po kaming 80 hours, 2 weeks na vacation leave sa isang taon. Meron pong sick leave. Minsan po ang vacation leave, tumataas po yan. Pag more than 10 years ka na sa company, nagiging from 80 hours to 120 hours per year. So, meron din pong life insurance. Optional naman yan kung gusto nyong mag-sign up for life insurance. 401k contribution. Parang retirement contribution. Merong share ang employer. So, minsan po, minamatch pa nila. Kung ari, ang employee, ang share po niya is, ang contribution niya sa 401k, sa retirement plan niya is $50 per month. Merong companies na minamatch yan. So, may contribution din ng company. Kung ang $50 ang contribution mo, magbibigay din ang company ng $50. So parang in total meron kang $100 per month na contribution. So meron pong talagang very generous na company na minamatch ang 401k contribution ng employee. Depende po sa position, kagaya ng kung hari sales rep ka, meron din pong gas allowance ang mga yan. So syempre meron pang commission, may bonus. So, marami po, lalo na pag full-time employee ka. Pagdating naman po sa recruitment and hiring, syempre po, nagkakaiba ang hiring procedure pagdating sa private sector, sa government, at saka sa US Federal. Syempre po, may iba-ibang standard po yan. Ano po ba ang usual na procedure, hiring procedure ng private company, no? So kagaya po sa kung saan po kami nag-work, usually po merong employment application na kailangang i-fill out. So pwede pong walk-in doon o kaya mag-apply online. Pagkatapos po noon, hihingan ka ng requirements. Kagaya ng 2 valid IDs, tsaka police or court clearance. Pero minsan po, pagka talagang urgent ang hiring, mag-fill out ka lang ng application, the next day, hard ka na. No? And then to follow na lang yung mga requirements. Medyo maluwag po ng konti. Sa ibang private sector hindi naman po lahat. May mga iba po na pagka-urgent talaga ang requirements, mag-fill out lang ng application, may ID lang, at okay naman, pasado ka naman sa interview, automatic, kinabukasan hard ka na. And then to follow na lang yung mga ibang requirements, ano? Oo. So, ganun po pagdating sa private sector. Pag sa government naman, kagaya po na nabanggit namin, pagdating sa government, tsaka US Federal, talagang ano po sila, syempre medyo talagang sunod po sa kung ano yung standard hiring procedure nila. So yan po ang aming video for today, mga job opportunities dito sa Guam, magkano ba ang posibleng sahod, magkano ba ang minimum wage dito sa Guam. So information lang naman po ang ibinigay namin, mga estimated salary information na sana po
nakatulong po sa inyo or nagkaroon po kayo ng idea in case po na current resident po kayo dito sa Guam or malapit na kayo magpunta dito dahil meron kayong immigration visa in process. So at least pag nagpunta na po kayo dito sa Guam, meron po kayong idea na kung saan kayo pwedeng maghanap ng trabaho, anong mga job opportunities, magkano ang posibleng sahod, magkano yung ano yung mga requirements. Pagdating po dito sa mga requirements, usually especially sa private sector, wala pong medical examination. Wala, wala po. Pagdating po sa employment application naman, yung form, ang nakalagay lang po doon yung mga basic na personal information. Siyempre yung mga pangalan, yan. Pero pagdating po sa date of birth, sa age, sa color, wala po kasi meron pong equal employment opportunity po dito sa Guam. So, hindi po nakalagay doon kung ilang taon na kayo, kung kailan kayo pinanganak, kung white kayo or black kayo, kung Asian or kung ano man ang race nyo. So, hindi po yun tinitignan. Tinitignan po nila talaga base sa qualification. So, napakadali po mag-apply dito or maghanap ng trabaho dito sa Guam at saka pati yung pagpa-process ng application lalo na sa private sector. Dito, kahit na may edad ka na, pwede ka pa rin magtrabaho. Basta kaya pa ng katawan. Kaya ng katawan. Meron nga po kaming co-worker 70 plus na, nagtatrabaho pa. Kaya nga So, halos mag-80 na, pero hinayang pa rin magtrabaho kasi kaya pa naman. So, kasi nga, syempre, kulang din po kasi sa manpower ang Guam. Kaya, walang po dito, walang basihan ang age, walang basihan ang sa physical na appearance, wala po, lahat pantay-pantay. So, yun lang po ang masasabi natin pagdating sa job opportunities po dito sa Guam. So, sana po nagustuhan nyo ang video namin for today. Kasi po, palagi po namin sinasabi, ang slogan po ng aming channel is the joy of sharing. So, sharing lang po kami ng information para po sa inyo, mga viewers. Sana po i-click nyo po yung subscribe button para po kasi malaking suporta po yan sa amin. So sana po please click like and subscribe sa aming channel Half a Day Mabuhay. So sa susunod po na pag-uusap po natin, kung meron man po kayong topic na gusto po naming i-share sa inyo, i-research para sa inyo, comment down below po, and then try po namin kung ano ang pwede naming magawa. Okay po. Maraming salamat po. Have a good weekend. So, thank you po mga kaham. Okay po, bye-bye. Bye-bye.